Hi guys! Another day, another vlog na naman for today's video. Nung nakarang araw pa nga yung video na yan and ngayon ko lang siya ma-upload dahil na-busy talaga ang e-abab na to. That time nga pala is papunta kami ng Angeles para ipaayos sana tong e-bike na to. And as you can see, natutuwa yan siya dyan dahil madadrive na daw niya yung e-bike. Trivia lang guys ha, hindi yan sa amin. Baka naman isipin nyo porket siya yung nagdadrive sa amin na. And pinaset up nga pala niya sa akin dyan yung music kasi gusto daw niya na habang nagdadrive siya is yung alam niyo na parang chill-chill lang. Dapat talaga siya lang yung kasama kaso gusto niya kasama din niya ako pagpunta doon. And alam niyo ba na nagpaalam na siya sa akin tapos bumalik siya and ginising niya ako. Ang sarap ng tulog ko pero sinama pa rin niya talaga. Tapos sa hindi inaasahang pagkakataon nalobat yung e-bike kaya no choice ako kundi sumakay ako sa sasakyan nila Dada. Buti na lang talaga dala nila yung kotse dahil kung hindi magko-commute ang mga taong ito. Buti na lang talaga hindi pa kami nakakalayo and nandito pa lang kami sa Pure Gold that time. Tapos ayan ang nangyari, nakasakay na nga ako sa kotse tapos siya na lang yung nag-drive doon kasi itutulak na lang siya ni Kuya Kenneth which is yung bayaw niya. And doon nga pala sa pinagdalhan namin sa e-bike is hindi ko na kayo sinama dahil baka mamaya may issue pa ako dahil na-refund ang ating e-bike. And dahil hindi pa kami kumakain that time, doon sana kami kakain sa Kuyang Rai but nagkayayaan na dito na lang kami pumunta sa Toto Beach. And alam nyo ba na sobrang dami nyong pagpipilian pag dito kayo pumunta sa Toto Beach dahil may iba't ibang klase ng pagkain sila. And isa sa pinipilahan dyan ay itong Korean street food. Tuwing pupunta talaga kami dito is ito yung first choice ko na puntahan. Dahil mahilig nga ang e-abab na to sa Korean food. So after namin bumili is naghahanap kami kung saan kami pwedeng pumesto and kakain. And dinahanap ko na din dyan si Kulot kasi hindi ko alam kung saan siya pumunta. And dahil nakakuha na kami ng pesto is kakain na muna kami. Syempre habang kumakain hindi mawawala talaga yung chismisan. Oh, 'di ba? Apaka-sweet ng dalawang 'to. Kala mo naman talaga. Tapos nakitikim ako diyan sa pagkain niya kasi parang ang sarap. Alam niyo naman tayong mga babae, hindi tayo papayag na kung ano yung kinakain ng mga asawa, boyfriend natin is hindi natin matitikman, 'di ba? Aminin. Ganyan din kayo. And makikita niyo dito yung ka-sweetan moments namin diyan. Alam niyo ba kung bakit niya ako sinubuan? Dahil gusto niya yung pagkain ko. Opo, yun po yung dahilan. Kunwari lang siya diyan pero tingin siya ng tingin dun sa kinakain ko dahil gusto din niyang subukan. Pero joke lang ha, sweet talaga yan siya. Gusto niya lang talagang tikman kung ano yung kinakain ko. At dahil curious siya, ayan, nagpalit na kami. And dahil maanghanga yung kinakain ko, hindi niya talaga napigilan, nag-juice talaga yan siya kasi hindi naman mataas yung tolerance niya pagdating sa maanghang. Hindi ko alam guys, pero ako hindi din naman talaga ako mahilig sa maanghang. I swear, Bicolano ako pero hindi ako mahilig sa maanghang. But when it comes sa Korean food is kayang-kaya ko talaga yan siyang tiisin as in. And dahil hindi pa sila nakontento sa kinain nila kanina na tusok-tusok is nag-aya ulit si Dada na pumunta dito sa may shawarma para bumili and kumain dahil ilang beses na din daw nila tong tikman tapos suki daw talaga nila to. And that's the first timer naman na matitikman to is okay naman yung lasa and masarap naman talaga yan siya. And alam nyo ba sa sobrang tutok namin sa pagchichismisan dyan, hindi namin namalayan na nakaalis kami tapos hindi pa pala kami nakakapagbayad. Hindi na din ako nakapag-video nung pauwi na kami dahil madilim na po that time. So hanggang dito na lang ang aking video. Bye-bye!